Regina Celly. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Berheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, nasa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo, na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa tibanal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Denichi Wee. Awit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin. Ang landas niya'y tangakin, habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo, sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong paggiliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang inyong ginawa. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban. Nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko, tayo pong lahat. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Tugon, Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinanaligan, magbubuni ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Tugon, Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. itong iyong lingkod, sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo,
laban sa adhika ng masamang tao. Tugon, Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, ganun din sa mga nasa tahanan at nagsisimba via online. Isang pagpapatuloy ng kwento kahapon, ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Ituloy natin ang kwento. Kung kahapon, sinundan at hinanap si Jesus ng mga tao matapos silang mapakain nito at busugin. Alala niyo pa yung kwento, di ba? Nung Biyernes, nagparami si Jesus ng tinapay at isda. Kinain nila hanggang sa mabusog sila, hanggang gusto nila. At meron pang lumabis. Kaya kahapon, sinundan si Jesus ng mga tao. Bakit ka ba naman hindi susunod? Ba't hindi mo hahanapin si Jesus? Nabusog sila. May nakuha sila. Para bang ayaw na nila magtrabaho. Gusto na lang nila humingi kay Jesus. Gusto na lang nila lumapit kay Jesus. Di ba ganyan ang ugali ng mga palahingi? Hello. Ayaw na magtrabaho, di ba?
asa na lang sa hingi. May kilala ba kayong ganon? Ha? May kilala ko nun. No? Yung hingi lang ng hingi. No? Bakit? Kasi may naaasahan. Kasi mayroong nakukunan. No? Kaya ayaw na lang magtrabaho. Masarap naman nga naman yung ganon, di ba? Yung hindi ka na magbabanat ng buto, hihingi ka na lang. At iyan yung nangyari sa mga tao. Kaya nila hinanap at pinuntahan si Jesus. Tuloy natin ang kwento. Kaya nga, ngayong araw na ito, sinasabi sa kanila ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagkaing nagbibigay buhay. Sabihin nga po ninyo yon. Ang tingin ng mga tao, tinapay ang makapagbibigay sa kanila ng buhay. Pagkain. Tama naman, hindi ba? Pag hindi ka kumain, ano mangyayari? Manghihina. Ano pa? Magkakasakit hanggang sa mamatay. Kaya ang tao nakatingin lang sa tinapay. Yun ang kanilang kailangan. Yun ang magbibigay sa kanila ng buhay. Kaya nga, sinasabi sa kanila ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sadya naman sa buhay, may mga bagay na nagbibigay sa atin ng buhay. At hindi lang sa pagkain natin nakukuha yon. Pagka may pagkain ba, ibig sabihin, kumpleto ka na? Hello? Hindi pa rin naman, di ba? Kasi likas sa tao ang hindi makontento. Lagi tayong gutom sa maraming bagay. Hindi lang sa pagkain, maging sa material, maging sa atensyon, pangunawa, pagmamahal, at kung ano-ano pa. Kaya hindi ibig sabihin ikaw ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw, kumpleto ang buhay. Hindi. May iba, sobra-sobra naman kung makakain. Pero, ano ang kagutuman? Atensyon, pagmamahal, pangunawa. Kaya malinaw ang sinasabi ni Jesus sa mga tao na siya mismo ang magbibigay buhay. Siya ang magpapakumpleto ng kanilang buhay. Kay Jesus, wala na silang hahanapin pa. Hindi lang dahil sa maraming maibibigay si Jesus, kundi marami tayong makukuha kay Jesus. Magkaiba po yung maraming maibibigay si Jesus sa marami tayong makukuha kay Jesus. Magkaiba yon. Magkaiba. Maibibigay sa makukuha. Yung maibibigay, sa Kanya mismo manggagaling ang pagbibigay. Maliwanag? Siya mismo magbibigay. Samantalang yung may makukuha, yung hinahanap natin, nasa Kanya. At hindi kailangang ibigay dahil pwede natin itong makuha mula sa Kanya. Parang imahe ng puno na puno ng bunga. Imagine niyo, puno na maraming bunga. Ano yon? Maraming maibibigay yung puno o marami kang makukuha sa puno? Alin doon? Makukuha? Ulit muna, maraming maibibigay ang puno o maraming makukuha sa puno? Nalito na kayo. Ha? Yung maibibigay yung puno, sigurado ka bang ibibigay? Sigurado ka bang binibigay sa iyo yan ng puno? O, makukuha mo yun. Dahil kung hindi naman binigay sa iyo at kinuha mo, antong tawag doon?
Kinuha, binigay. Kinuha. 'Di ba? Nakikita niyo yung logic, no? Parang ganyan ang Diyos. Ano sa tingin niyo ang Diyos? Maraming maibibigay o marami kang makukuha? Sa perspektibo ng Diyos, parehas. Marami siyang kayang ibigay. Marami siyang pwedeng ibigay kasi ang Diyos mapagbigay. Pero sa perspektibo natin, perspektibo mo, marami kang makukuha sa Diyos. Yung kahit hindi ibigay sa iyo ng Diyos, pwede mong makuha. Kahit hindi ka magpaalam, makukuha mo. Kaya nga, hindi natin masisisi yung mga araw-araw na nagsisimba. Yung mga araw-araw nandito. Bakit? Kasi meron silang nakukuha sa Diyos. Kahit hindi binigay ng Diyos, yung hinihingi niya, meron pa rin siyang nakukuha. Ano yon? Kapanatagan ng puso, kumpleto ang araw, payapa ang buhay, kahit mahirap, kahit salat. May talagang ganun eh. Bakit? Sanay kasi magsimba. Parang pagkain lang yan ng kanin. 'Di ba? Pag ikaw sanay kang kumain ng kanin, hindi kumpleto kapag walang kanin. Tama? Hahanapin natin eh. Ha? Hindi pwedeng puro ulam lang. Kahit anong sarap ng ulam, dahil sanay kang may kanin, hindi kumpleto. Parang ganyan ang buhay. Kahit anong sarap ng iyong buhay, kahit anong dami mo ng material, kung wala ang Diyos, hindi ka kumpleto. At maraming kulang sa buhay mo. Kaya nga, ito ang nangyari kay Esteban sa ating unang pagbasa. Nabigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Dahil para sa kanya, aanhin ang buhay kung wala naman si Jesus. No? Inuusig siya ng mga tao. Inaaway siya ng mga tao dahil sa kanyang pananampalataya. At pinipilit siyang talikuran ang kanyang pananampalataya. Pero anong sabi ni Esteban? Aanhin mong buhay kung wala namang pananampalataya kay Jesus. Hindi ba? Para ka na ring patay. Tingnan nyo, pansinin nyo, yung mga taong hindi nagsisimba. Pansinin nyo, yung mga taong walang Diyos, parang patay ang kanilang buhay. Bakit? Habol ng habol sa mga pangangailangan. Habol ng habol sa mga kailangan. Ang hindi nila alam, kay Jesus, matatagpuan ang tunay na buhay. Itong ibig sabihin na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Siya ang kailangan natin sa ating buhay. Siya ang bubusog at papawi ng ating mga pagkauhaw na hinahanap natin sa buhay. Kapag natagpuan mo ang Diyos sa iyong buhay, sigurado hindi ka na maghahanap pa, kundi ikaw pa ang magbibigay. No? Ang ganda nun. Ang ganda-ganda noon. No? Yung kapag natagpuan mo ang Diyos, hindi ka na naghahanap. Ikaw na mismo ang nagbibigay. Gaya ni Esteban, kumpleto ang kanyang buhay. Kaya kahit ang sarili niyang buhay, kaya niyang ibigay. Dahil natagpuan niya kay Jesus ang tunay na buhay. Mga kapatid, si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Sa Kanya lagi tayo makakahanap ng mga bagay na hinahanap natin sa buhay. Sa Kanya, lagi tayong kontento dahil Siya mismo ang nagpapakumpleto ng buhay ng bawat tao. Amen? Amen. Tumayo ang lahat.
Inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan, naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alay
sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay pagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawag namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan
ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krusay pinako, upang ang tao sa salay mahango. Namatay, ngunit muling nabuhay, sa kamatayay nagtagumpay. At nagtagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!